I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Nakikita nyo guys yung nakikita ko. Yan po ay mga makinarya. Nandyan ang Pangulo sa Tacloban. Namigay na naman mga kababayan ng mga tulong sa ating mga farmers. Nakikita nyo mga makinarya na yun para po sa kanila yan. Dyan po sa Tacloban. Kahapon po yan guys ha. May 20, 2024. Wow. Yan ang sinasabi ko eh. Si Pangulong Marcos Jr. todo panira. Yung mga kalaban, siya na naman todo tulong sa mga Pilipino. Naloka ako. So proud naman talaga dito sa Pangulo na ito. Hindi talaga tayo lugi sa pagboboto sa kanya. No? Sa mga ano lang guys, yung mga anti-Marcos lang. Ha? Wala silang ano eh. Wala silang magagawa kundi paninira. Okay lang yan. Sige lang. Hanggat gusto nyo. Basta ang Pangulo ay nagtatrabaho. So, congratulations sa mga taga-Tacloban, mga kababayan. Congratulations talaga sa atin lahat, no? Hindi man tayo nakatanggap, pero sobrang nakakatuwa naman ito, no? Ito si PBBM, walang alam kundi tumulong ng tumulong, mga kababayan. So, dahil dito mga besa, panoorin nyo po ang kanyang speech. Tungkulin kong tiyakin ng inyo mga pangangailangan at pangarap, lalo na ang mga mahal nating magsasaka ay matutugunan. Kaya naman po, hangad ko na sa loob ng aking termino, lahat ng benepisyaryo ng reformang agraryo ay makakatanggap ng titulo ng kanilang sariling lupa. Ang lahat ng lupa at serbisyong matatanggap ninyo ngayon ay ang magiging pundasyon kung saan tayo nagtatayo ng isang mas maunlad na bagong Pilipinas. Sa inyong nakasalalay na seguridad sa pagkain sa bansa. Dahil dito, nais kong ipabatid ang aking taus-pusong suporta sa inyong mga pagsisikap. Kayo ang tunay na mga bayani sa ating lupang pinagyaman ng inyong pawis at pagmamahal. Gusto ho ng ating presidente, kapag naibigay ho sa inyo ang lupa, dapat ho tuloy-tuloy ang pagbigay ng support services sa inyo. Yan ho mga farm, machineries and equipment. Yan ho mga farm-to-market roads. Maganda ang madaan sa ating mga lugar. Kaasa po kayo, this will not be the first and the last. Babalik na naman kami dito ng ating mahal na Pangulo. Marami pa hong titulo ang amin ipapabigay sa ating mga kababayan. Wow. Magtiwala lang tayo sa ating mahal na Panginoon. Ay ito, malaking tulong na ito. Kasi ito yung iniintay ko noon pa, na magkaroon ako ng lupa. So ito ngayon, mayroon na, ito po pag-aalagaan ko at akin po ito pagtataniman pa ng palay. Para sa isang magsasaka, marami pa yung bigas nga maaani natin dito sa Leyte, lalo na sa Leyte po. Sa Presidente, ito po malaking pagpapasalamat ko po. Kasi noon pa hinihintay namin ito na magkaroon kami ng lupa. Lalo na sa DAR, ito po kasi marami ang naghahangad po na magkaroon po ng lupa. So maraming salamat po kay Presidente Bongbong Marcos. Malaki po ang tulong sa amin kasi binigay sa amin ng mga magulang namin dahil kami ang nag-aani. Tsaka nakakatulong, malaking tulong pag may lupain ka. Mas mabuti. Para din sa mga anak namin na mga kaapu-apuhan, kung sino naman ang susunod sa amin, yun ang maganda. Yung iniwan sa amin ng lupain, pagyayamanin pa namin para marami pang makakabenepisyo sa susunod na henerasyon. Daghang pong salamat. Maraming salamat, BBM. Mga kababayan, nakikita nyo yan. Diba? Talagang mahal niya ang mga magsasaka. Priority niya. Ay, nako, talaga naman, mapasana all ka talaga. Congratulations po sa inyong mga titulo. Matagal na nilang hinintay. Ngayon lang nila natanggap sa Pangulong Marcos Jr. lang. Maraming presidente ang dumaan, pero nga. O, di ba? Tapos siraan nyo ang Pangulo. Ay, sus, inggit lang kayo. Yan po yan sa Tacloban, Leyte. Sabi ko nga noon kung siya ang naging presidente nung Yolanda typhoon, walang kahirap-hirap yung mga tao dyan. Talagang sigurado yan. Gaganda ng mga bahay nila. Kaso lang hindi Ngayon lang siya naging presidente. O, yan Ha?
Ako, very proud ako. Kasi Pangulo na ito, talaga namang ang puso niya para lang talaga sa mga magsasaka at saka mga mahirap. At hindi lang, buong Pilipinas, lahat ng mamayang Pilipino, talaga namang binibigyan yan talaga ng kaukulang tulong. Tingnan nyo yung mga tulong ngayon, mag-research kayo para alam nyo. O ito yung guys, ang isa sa mga tinama ng Yolanda typhoon eh. O di ang saya-saya nila, no, di ba? Ako wala akong masabi, speechless. O yan yung mga titulo nila, hawak nila. O lahat yan na nandyan, lahat nakakatanggap yan. O kudos kay Secretary Conrado Estrella III ng DAR. Naku po, lahat ng staff ng DAR, congratulations. Salamat guys. Sa atin lang, of course guys, salamat sa lahat ng staff ng DAR ng branches sa lahat ng region. Yan, no, thank you for the guys, support sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. So ito pa mga kababayan, bahasahin lang natin yung kabuuan na itutulong, no. Hindi po natin narinig pero kailangan natin basahin. Tungkulin kong tiyakin na ang inyong mga pangangailangan at pangarap, lalo na ang mahal nating magsasaka ay matutulungan. Kaya naman po hangad ko na sa loob ng aking termino, lahat ng beneficiaryo ng reform ng agraryo ay makakatanggap ng titulo ng kanilang sariling lupa. President Ferdinand R. Marcos reassured this countrymen as he continue the distribution of land titles and turnover of support services to the farmers in Region 8. 878. Oh yes. Ready. Thank you guys sa inyong watching and thank you sa ating mahal na Pangulo. Ayan o, Region 9 ba yan mga kababayan? O Eastern Visayas. O, di ba? Yan ang sinasabi natin eh. Hindi, Region 8. As the administration continue to fulfill the containment to ensure the farmer receive legal ownership of the land till the President in the Department of Agrarian Reform, which is ang DAR distributed a total of 5,438 land titles for the region during program held in Tacloban City. Of this number, 5,400 are electronic titles issued under the support to fertilization of lands for individuals titling split project, while 38 are certificate of land ownership award clause. O, di ba? Under the Comprehensive Agrarian Reform Program, CARPS, this form part of the 7,914 hectares, ay dami, ang laki, of lands located in several towns in Liti, Biliran, Southern Liti, Western Samar, Eastern Samar, and Northern Samar, benefiting around 5,906 agrarian reforms beneficiaries, which is ang ARBs. Wow, grabe na ito guys, ha? Ang lahat ng lupa at serbisyo matatanggap ninyo ngayon ay ang magiging pundasyon kung saan tayo nagtatayo ng isang mas maunlad na bagong Pilipinas. President Marcos Jr. expressed stating the agrarian reforms does not only cover the distribution of land titles to ARBS but extension of support services as well. Agay, grabe na ito si PPBBM talaga. Grabing galing, talagang mamuno, no? The chief executive under turnover of the 350 million. Oh my goodness, yan nga sinasabi ko guys, ha. Worth of farm to market road. Oh, sino nagsasabi na walang natapos ang Pangulo? Ano yung farm road to market? Mag-research kayo para may alam kayo, okay? Alongside 4 PBBM brides. Oh my goodness, pang-agraryong tulay para sa bagong bayanihan ng mga magsasaka. Oh my goodness, with the total amount of 78.172 million. Oh my goodness. Additionally, a total of 71 million. Oh my goodness. Comprising of 4 irrigation. Oh my goodness. Facilities were entrusted to help address the impact of the El Nino phenomenon and drought being felt in Region 8. Ay, wow. Di ka naloka mga besh. Wow. Ay, nako. Ang saya-saya naman ito. Moreover, various farm machinery and equipment valued at 10.28 million were handed over to different farmer groups all over Eastern Visayas. Oh my goodness! Congratulations sa inyo lahat mga beshwa. Sa inyo nakasalalay ang siguro rin ang pagkain sa bansa dahil dito nais kong ipabatid ang aking taos-pusong suporta sa inyong mga pagsisikap. Totoo po yan. Kaya talagang number 1 priority niya yan. O, sinisikap niya talagang tutulungan ang mga magsasaka. Kitang-kita na natin yan, di ba?
Kayo ang tunay na mga bayani sa ating lupang pinagyaman. Yes, without magsasaka, hindi tayo kakain. Kaya magsasaka na rin tayong lahat. Ng inyong pawis at pagmamahal, ang hiling lamang po namin ay alagaan ninyo, naman ninyo at pagyamanin po ninyo ang mga binigay sa inyo ngayon. Agoy, tama naman guys, ha? Alagaan yung mga lupa nyo. Nako, kumbaga yan po ay memories, no? Maalala nyo si Pangulong Marcos Jr. dyan, mga besa, kung hindi siya, hindi nyo natatanggap yung lupa na yan, hindi magiging inyo kung wala ang Marcos administration. Sa kanyang pamumuno, sa kanya rin siya pa rin ang nakakapag-isip niyan, wala ang iba. O, diba? Siya, ako'y natutuwa talaga. Well, anyway, kung wala ang Pangulo guys, walang sino man nakakapag-isip kundi siya lang. Ayan po ang ibig kong sabihin. Kaya congratulations mga kababayan. O, diba? Sabi ko sa inyo galing talaga ni Pangulong Marcos Jr. Wala akong masabi. So, biro nyo, talaga naman well guys, kayo na pong bahalang humusga, no? At syempre mga kababayan, real talk po tayo Walang halong biro ito. Natural, yung mga anti-Marcos, nakikinabang din at nakakatanggap din. Huwag nyo sabihin hindi. Ay sus, ako pa. Kasi maraming sa bawat lugar, maraming anti-Marcos, natural nakakatanggap yan. Kaya magpasalamat na lang po kayo kaysa naman puro batikos ang ginagawa nyo. Yung mga kaalyado yung mga STL na laging kuda-kuda sa social media, natural, tumatanggap din yan. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.